up, hallelujah, tayo'y dumako na sa salita ng Panginoon. Gaya ng aking ipinangako, hallelujah. Oh, Glory to God. oh, hallelujah, sa awitin pa lang. Ang presensya ng Panginoon, ang revival, nasa awitin pa lang, nag-uumpisa pa lang tayo, para ang dami-dami na natin sa loob ng sanctuary ito. I feel so blessed, hallelujah, kahit nakakaunti ang bilang natin at doon sa mga nagpatotoo. Na-confirm nyo ang message ngayon this afternoon, and you are going to be hearing a wonderful message from God, hallelujah. Lahat tayo ay mabibless sa mensahe ng Panginoon this afternoon, hallelujah. And hallelujah. Let's open our Bible in Philippians chapter 3. We're going to be reading in verse 13 and 14. The scripture says, "Brethren, I count myself to have apprehended, but this one thing I do, forget those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before." Hallelujah. In 14, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hallelujah. May panalangin na ang salita ng Panginoon, ang pangangaral na salita ng Panginoon. Bago kayo umupo, sabihin nyo sa inyong mga katabi, hallelujah, watch your attitude. Watch your attitude. Hallelujah. 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 Tayo mauupo na. Hallelujah. Malaya na tayo mauupo. Maraming salamat sa inyong pagtayo. And thank you so much. Hallelujah. We are live tonight at the TPG where we're being what? We are being, hallelujah, watched. Broadcast live. Hallelujah. At TPG. And thank you for all the pastors and everybody in the platform of the pure gospel to the whole world. Hallelujah. Pagpalang Panginoon, hallelujah, lalo-lalo na po sa ating broadcast leader, hallelujah, ni si Pastor Darlson Siganay. Magandang gabi po, sir. Hallelujah. Yes, Christian attitude, ang Kristiyanong pag-uugali o asal. Hallelujah. A man watches his roommate as he struggle grope for a call button. If you grope for something you cannot see, you try to find it by moving your hands around in order to feel it. Lahat tayo, naranasan natin itong groping. Hallelujah. Yung, lalo na pag madilim, hindi natin makita yung hinahanap natin, and we are moving along to the side. Alam ko, dito ko lang nailagay yun. Dito ko lang nailagay yun. Nakakapa. Alam ko, dito ko lang nailagay yung cellphone ko. Di ba? Nagagawa natin yan. Kaya natin yan kahit madilim. No? Itong istorya na sinasabi ko sa inyo ay isang magkaibigan. Hallelujah. And upon this situation, one of the guy is sleeping on the side na walang bintana. Tapos, yung isa, natutulog siya sa tabi ng bintana. And one night, nangyayari sa kanya na he's on the emergency case. So, as it proceeds, he needs an emergency that night. And that night, it's so dark. And he was groping. Nangangapa siya because he want to reach for the emergency button, pero hindi niya maabot. And one of the guy, which is his roommate, he was watching him. He was feeling what he's doing. And this is what happened. The next morning, they came and found a lifeless body in the window. Namatay siya. Hindi niya naabot yung emergency button para makahingi ng tulong. Hallelujah. Soon the body was moved, and as soon as it was appropriate, the other man asked to be moved near the window. Kasi doon sa hiningigaan niya, walang bintana. So parang feeling niya yung claustrophobic, kulong siya, trap siya, kasi wala siyang bintana. And yung isa, yung namatay, nandoon siya sa tabi ng bintana. So when the guy died, he asked, pwede ba akong mailipat doon sa tabi ng bintana? So, to make a long story short, he was moved on the side
where the window is available. So, slowly and painfully, the man propped himself into his elbow and take his first look. Parang napakasaya eh. Kasi nailipat na siya doon sa lugar na mayroong bintana. So he was reminiscing the countryside. So, pag humiga siya, nilagay niya yung ulo niya sa kanyang mga kamay habang nakadungo sa bintana. Kasi for a long time, nandoon siya sa corner na walang bintana. So feeling niya, trap siya, nandoon siya. So ngayon, nandun na siya sa bintana, tumitingin siya doon sa bintana. At least meron na siyang bintana ngayon. So as he stared and looked at the window beside his bed, nakita niya yung bintana. Wala naman siyang matatanaw. Kasi doon sa bintana niya mismo, may pader. So wala rin kwenta na nandoon sa bintana. Pero let's try to look at this. Kasi before the guy died, right? They're both sleeping together. When the guy is sleeping on the non-window side, the guy who's sleeping on the side where the window is, nagkukwento siya, ang ganda ng tanawin ko. It's a countryside. Parang bukid. Maraming bundok, maganda ang tanawin. Kaya nasabit yung lalaking buhay na magpalipat doon sa may bintana. Pero parang na-disappoint siya kasi nilipat doon sa bintana. Pagtingin niya sa bintana, wala namang countryside. Wala namang bundukin, wala namang tanawin. Pero ito, mga kapatid, which is the title of the message, Christian Attitude. Kasi yung nahihiga dati doon sa bintana, bukas yung imagination niya. Yung feeling niya, kahit nakahiga siya doon at nakatingin siya sa pader, he is looking at the countryside. Yung outlook niya, yung pananaw niya, this is so beautiful. Natatanaw ko sa bintana ang magandang tanawin na nakikita ko ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Pero na-witness, hallelujah, na-witness ng isang lalaki nung siya ilipat doon. Bakit kinukwenta niya? Nandoon ang countryside, nandoon ang bukidin, lumilipad ang mga ibon, may mga hayop na nagtatakbuhan. Bakit ganon? Paano nagkapader dito? Ang ganda-ganda ng mga kwento niya, ang ganda-ganda ng mga description niya. Para sa atin, ganon minsan. Minsan trap tayo sa isang bagay. Yes. Pero how we look makes a difference. Katulad ng mga sitwasyon nyo kanina, sa patutuan niya kanina, that's why I said that the message is confirmed. Hallelujah. Yung mga nangyayari sa inyong buhay, hallelujah. Nagsasabi na kayo, I cannot go to church anymore dahil magsusuot na lang ako ng t-shirt. Kulay pink. Diba? Magsusuot na lang ako ng t-shirt. Dito na lang ako maglalakad-lakad. Pero ipapakita sa iyo ng Panginoon, hallelujah, sige, punta ka doon sa MTR, itap mo ang octopus mo, makikita mo na lang the beautiful thing na gagawin ng Panginoon sa iyong buhay, hallelujah, para ikaw ay makapunta sa simbahan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ipapakita sa iyo yung other side, yung beauty. Ganun kabuti ang Panginoon. Pag meron tayong pagtitiwala, meron tayong positive attitude, na meron tayong Diyos, hallelujah, na magbibigay sa atin ng mga bagay na ninanais ng ating mga puso, hallelujah. Minsan daraan sa atin ang bigati. Kaya ba nating magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, kahit sila na ang nagkamali? Diba? We have the positive outlook because we are renewed Christian. Yung ikaw na mismo ang lalapit. Diba? Yes. Ano man ang alitan natin, I'm sorry na. Diba? Hindi mo na sasabihin sa kanya, kahit ikaw may kasalanan. Hindi naman. Puso yan. Diba? Huwag mo na siya pusigin. Diba? Lalapit ka. Because sasabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Oh, hallelujah. Attitude is
everything. Everybody say, attitude is everything. Attitude. Yan. Kasi yun ang importante. Sa ating mga Kristiyano, hallelujah, noon nga sa mga makabundong bagay noong unang panahon, may kasabihan tayo, think positive. You know, we always say that. Pero sa ating, mas powerful na. Because we have to have the Christian attitude that we're supposed to be. Kanina nasabi ko sa inyo yung story about the two guys na trap sa isang kwarto. But the guy is mentally ill, actually. Here is the reality. He looked at the window and he imagined the beautiful creation of God. Kahit na pader yung nakalagay doon, he felt happy sleeping next to the window because parang nakikita niya yung mga creations ng Panginoon. In his mind, God created those beautiful things. Kahit meron siyang problema sa kanyang pag-iisip. Ngayon, nung lumipat yung isang lalaki, nakita niya, baliw yata yung katabi. Baliw naman talaga siya. Pero yung outlook, the reality is, hallelujah, kahit na may problema tayong kinakaharap, tingnan natin yung kabutihan ng Panginoon. Yung magagandang ginawa ng Panginoon nung baguhin tayo. Diba? Bago tayo tumanggap ng baptism of the holy water and baptism of the Spirit of God. Ano ba tayo noon? Kung titignan natin ngayon, mga ilang sandali habang nagsasalita ako, alam ko, multitasking, kaya nyo. Masasabi nyo sa inyong sarili, Lord, thank you. Dati akong ganon. Nandoon sa likod ko yung mga bigati, yung mga problema, yung mga trials. Pero ngayon, nandito na ako sa harapan mo, Lord God. I am looking at you right now. Hallelujah. Walang takan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh. It was the attitude of each man that made the difference. Hallelujah. Our attitude affects everything we do in life, whether great or small. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Positive outlook in life make a big difference. In effect, the way we do our jobs. Hallelujah. There are some complaining about their jobs right now. Pero, gaya ng ipinangaral ni Pastor Nilo Plaza noon, pasalamat ka. Kasi meron mga tao sa Pilipinas na nagnanais ng trabaho mo. Yes. Hallelujah. Yes. Pero nandyan ka na. Enjoyin mo na yan. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan ka na. Mahalin mo na yan. Hallelujah. Dahil ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos yan. Hallelujah. Yes, amen. People are desiring what you have right now. And what you have right now must be enjoyed fully in the presence of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Positive outlook makes a difference. Yes, the way we treat our loved ones as well. Hallelujah. Our friends that we have, kung paano natin sila tinatrato. Mahal ba natin ang kaibigan natin kapag nagluluto lang sila ng masarap? Hallelujah. And even our relationship with God. When we have a positive outlook, when we have this Christian attitude, hallelujah, we look at God because He is our Jehovah Rapha. Because He is our Jehovah Jireh. He gives everything that we need. Minsan hindi na natin hinihingi sa Panginoon eh. Magugulat ka na lang, pagtap mo lang, tapos, ay, may 50 pa pala ako, sis. Hallelujah. Diba? Hallelujah. Makakapunta pa ako sa simbahan. Makakapagpuri pa ako sa Panginoong Diyos. May tataas ko pa ang kanyang pangalan. Hallelujah. Dahil kung hindi ka nagpunta ngayon, Sister Noblesa, hindi mo mararanasan ang sayawan, ang palakpakan, ang awitan. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Everybody say, praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, a little bit of a question here. Do you have a spiritual role model in the Bible? Maganda yan. Ano? Diba? Maraming mga kababaihan sa Biblia na pwede natin gawing example. Huwag lang si Sarah. Maghintay ng 90 para magkaanak. So, pero inspiration. But do you have any inspiration in the Bible that you will consider that you always have to emulate?
that you want to follow. One of the girl na naging in the Bible that I was inspired, and actually I did the same thing. You know, when I fast 3 days, dry fast, 3 days, walang pagkain, walang tubig for 3 days. I felt a little different on the 3rd day. Pero great means good. That on the 2nd day, should I give up? Should I give up? Because no water, no food for 2 days. Sanay tayo kumain ng isang kainan nga lang eh. Bastante na eh. Diba? Parang kinain mo na yung pagtatlong araw mo. Diba? Pero when you experience 3 days, no food, no water, it makes a difference. Because you will feel something greater, that you are more closer to God. Hallelujah. Yung kahit i-challenge mo lang ang isang sarili mo, fast 1 meal, 1 day, just challenge yourself. That's only the beginning. But when you try to go, yung 3 days, walang tubig, walang pagkain, it makes a difference. Your attitude will change. Your Christianity will level up. God will bring you to the next level of your worship. God will open your mind, hallelujah, because when you do this, hallelujah, you are, hallelujah, putting aside the flesh, because you are increasing your spiritual knowledge, spiritual life. You know, the more you surrender your flesh, and the more you surrender to the Spirit, through prayer and fasting, you are going to be a different Christian. You will have a different attitude. I challenge you, kahit isang araw lang, full day, walang tubig, walang pagkain, try. Try. Huwag kayo pupunta ng 3 days. If you have medical condition. I did it before nung may stroke pa ako, but again, someone you have always looked up to as someone who would be your spiritual inspiration na makakatulong sa inyo. Truth of the matter is that you can be spiritual giant. Everybody say, I am a spiritual giant. I am a spiritual giant. But you may have a special power or grace from God that you should have. Katulad ni Apostle Paul, Peter, James, and John, all they had is the same spirit that you and I have. Hallelujah. We all have potential to be close to God as they were. Amen. It's all about the attitude. Amen. Again, our main focal point is the attitude today. This afternoon, your attitude may change. I will give you 3 examples of what we are going to be talking today. Number 1, if you want to grow and mature in the Christian life, you must value Christ above all else. So wala nang importante sa'yo, kundi ang Panginoon lamang. Katulad na nangyayari nga kay Sister Dulbesa kanina, she desires to be in the church. She desires to have fellowship. She desires to worship the Lord Jesus Christ. But the enemy is trying to intervene. Isuotin mo na yung pink. Hallelujah. Kahit nakikita mo na yung pangsimbang damit mo. Hallelujah. Go on. Hallelujah. Suotin mo yung pink. Mag-stay ka lang dito sa surrounding. Enjoy your life here. Hayaan mo silang mag-praise doon. Mag-praise and worship. But God speak to you through the Holy Spirit and told you, hallelujah, Amen. God will supply all your needs. Hallelujah. Through His goodness and His glory. Sige, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Katulad ni Paul, sinabi niya, I count it all joy. I count all things and loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ. Paul said that he had lost everything in his service to Jesus Christ. Naranasan niyo na ba yan?
na nawala ang lahat. Katulad ni Sister Marie, it was a great thing. It was a great thing. Nang marinig ko sa puso ang kanyang patutuo kanina, hallelujah, nang sinabi sa kanya ng asawa, aralin mo, hallelujah, pag-aralan mo ang mga salita niya, hallelujah. Kumbaga sinabi niya, lagi mong buklatin ang aklat, hallelujah, para idirect ka, hallelujah. Kung nag-aaral ka ng discipleship, umattend ka para lumago ka, hallelujah. To the next level of your life, hallelujah. See, the attitude of your husband change as well. Binago ng Panginoon dahil mahal kayo ng Panginoon. Iba man sa ngayon ang kanyang paniniwala, but one day, you and your husband will meet again. Hallelujah. At ikaw ang magtuturo ng salita ng Panginoon at ang paraan ng kaligtasan para sa iyong asawa at sa iyong mga pamilya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang pangalawa, if we want to grow mature Christian, we must always be moving forward. Paano tayo mag-move forward? Develop godly dissatisfaction. Kumbaga, katulad ngayon, nagsimba ka. Nung nakaraang linggo, nagsimba ka, nagpuri ka, pumalakpak ka. Look at the difference. Yung simba mo last week is different from your service. Yes. Diba? Mas maingay ka ngayon. Mas may power ang iyong pagkanta. Hallelujah. May loudness sa iyong pagkalakpak. May mas mitit sa iyong hallelujah mga mukha. Ganyan kabuti ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung hindi ka umaten ngayon, mararanasan mo ngayon, dala-dalawa kayo. Kumadyak, tingnan ang inyong mga paa, umikot at humanap ng iba. Diba? 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 Napakasaya rin. Kung gano'n na nagkakaisa tayo, nag-fellowship tayo, hallelujah. Tapalikuran natin yung kahapon. Kung paano tayo nagsimba last week, denied natin ngayon. Hallelujah. So siguraduhin natin next week, hallelujah. Katulad natin ngayon, hallelujah. Mas higit pa, mas malakas pa, mas ramboyan pa ang pagpupuri sa ating Panginoon, hallelujah. Yes, that's it. Ganun ang kailangan natin. Lagi tayong nagle-level up ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil hanggang sa ngayon. Always be happy. Sa ngayon, hallelujah. Meron nagsabi sa akin, Pastor pa mismo, na ang Panginoon, simula nung pinatalsik ang kaaway sa langit, walang nagwo-worship ngayon sa langit. Sabi niya, hinihintay tayo ng Panginoon. At sabi rin niya, sa oras na kunin tayo ng Panginoon at tayo lumawit sa langit, doon pa lang, hallelujah, magkakaroon talaga ng ultimate rejoicing. Hallelujah. On the day ng rapture natin na tayo'y mapunta sa langit, doon pa lang uugong ang kalangitan. Hallelujah. Kaya ngayon pa lang mag-practice ka na dito. Hallelujah. Ngayon pa lang tumalot ka na. Ngayon pa lang sumigaw ka na. Tumalot pa lang isigaw mo ang pangalan ng Hari ng mga Hari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Oh, today I feel the presence of the Lord, hallelujah. As I speak, develop the godly dissatisfaction. Hindi ka makontento. Laging ganun. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, kahit ngayong mga oras na ito, nakita natin kung paano tayo magpuri, paano tayo sumamba. Kaya bago matapos ang simba na to, ang pagsamba na to sa ating Panginoon, hallelujah, make it sure na ibubuhos mo ang lahat. Hallelujah. Lahat ng iyong hallelujah. Lahat ng iyong power. Dahil sa Panginoon naman ang galing ang iyong kalakasan, ibalik mo sa Kanya. Hallelujah. Nang higit pa. Palakpakan natin ang Panginoon mo. Oh, pangatlong bagay. Hallelujah. If you want to grow and mature Christian in our lives, we must leave our past behind. Amen. Amen. Leave our past behind. Kasi gagamitin niyang kaaway.
Yang mga bagay na nakaraan, mga bagay na naranasan mo, at tulad ng patutuo kanina, Sister Shining. Ayan. Oh, last year, about everything. Woo! Sabi ng mensahe ngayong hapon, leave everything behind. Hallelujah. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Andiyan, hallelujah, ang kalayaan. Andiyan ang presensya ng Panginoon. Magpuri ka, hallelujah. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hallelujah. You have Jesus right now, hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. Gaya ng isang awitin, the famous song that says, the cross before me, the world behind me. Hallelujah. Ilagay na natin ang lahat ng mga bagay na naranasan natin sa mundong ito behind us and set forth into the cross. Tignan natin ang ginawa ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Ako, hindi magmaliw sa akin puso. Hindi talagang nararanasan ko nung nakaraan. Hallelujah. Ang ganito mga bagay. Sabi ko, Lord, noong unang panahon naman, worldly ako eh. Di ba? Lahat ng bagay, lahat ng kasalanan, lahat ng ewan, nagawa ko na. Pero dumating ang Panginoon na kinuha ako doon at inilagay ako, hallelujah, sa lugar na gusto ng Panginoon, hallelujah. Nagulat na lang ako na dati nanunood ako, hallelujah. May isang lalaki na aakyat sa bus. And then all of a sudden, sasabihin niya sa bus, mga kapatid, hallelujah, makinig po kayo sa akin sa araw na ito. Ito na ang kaligtasan mo. Nakikita niyo po ba yan sa pilit? Yes! Nagawa ko po yan. Hallelujah. Nagawa ko po yan. Maliban doon sa ginagawa every Sunday, hallelujah, sa Central. Hallelujah, sa Imagination. Just last 2 days ago, hallelujah, naglalakad ako sa Central, iniwan ko si Sister Lydia, nagpunta ako ng Central, hallelujah, habang naglalakad ako, may mga taong nakaupo doon sa hagdanan, malapit sa Worldwide. Tapos, habang nakatingin ako sa kanila, ang Panginoon nangungusap sa akin, hallelujah. Pinaalala sa akin ang Acts chapter 1 verse 8, hallelujah. You will have power, hallelujah. Power to witness. Kaya habang tinitignan ko ang mga tao doon, naglilinis ng kuko, naglilinis ng paa, hallelujah, nagpupulot, at kung ano-ano mga ginagawa nila doon sa hagdanan. Pero umupo ako doon sa likuran nila. Sabi ko, mga kapatid, hallelujah, naririnig niyo ang boses ko, hallelujah, gawin niyo lang ang gusto niyong gawin sa mga oras na ito. Pero, alam ko, kaya niyong mag-multitask, hallelujah. Kaya ka ng mga ginagawa niyo, pakinggan niyo lang ang sasabihin ko, hallelujah. May ihahatid ako na magandang balita sa inyo at plano ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. To make story short, nasabi ko na kapag-witness ako, nagulat ako, Lord, bakit ganito? Parang ang tapang-tapang ko. Lord, bakit ganito? Nasaan na yung hiya ko? Actually, kahit na ginamit ako sa stage ng Panginoon noon, hallelujah. Pero doon, when we have a lot of people on the stairs, nandoon ka sa pinakataas ng stairs at nagsasalita, hawak-hawak mo ang salita ng Panginoon, ang Biblia, at nangangaral about the goodness of God, how Christ was crucified for our salvation, hallelujah, and how He was resurrected, hallelujah. At nang ipaliwanag ko ang plano ng salvation, which is the drawing on the side, naiintindihan nila, and I saw their faces. And alam nyo, hindi sila katulad natin. But all of them are saying Amen. Yes. Kapag nagsasalita ako, nag-Amen sila. Yes. That's empowering. Hallelujah. That is inspiring. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At sinabi ko sa kanila, ipapanalangin ko sila. They came up to me and asked for prayer requests. They call me Pastor. Pastor, magpipray po kayo. Ito po ang prayer request ko. Ang anak ko nagkaroon ng sakit sa puso. Yes. And I was praying,
Alam nyo, darating tayo sa point na susubukin tayo sa ating pananampalataya. Yes. If you want to grow, if you want to level up your Christianity, Christian attitude must change. Amen. Yung hiya. Sige mo na pangalapin ng Panginoon. Kaya yung hiya, hallelujah. This is another testimony. Dati, si Sister Lydia, I was pushing so hard. Hallelujah. May nakaupo dun. Kausapin mo, kasi babae yun, hindi pwede ako. Sagot niya sa akin, ganito. Hindi ganyan ang attitude ko. Hindi ako lumalapit kahit kanino. Hindi ako ganyan. Puro siya hindi. Puro parang pinasasama niya ang loob ko. But I was trying to push her to evangelize. Pero ngayon, hindi mo na siya mapigilan. Siya pa, nangunguna sa sentral. Hallelujah. Siya pa ang nag-message sa bawat isa sa inyo. Nasaan ka na? Nandito na ako sa worldwide. Nandito ako sa pintuan sa kabila. Hindi mo na siya mahawak. Hallelujah. At saka yung desire din na mag-sharing. Sabi ko, ganito ganyan. Gabi, madaling araw. Sabi ko, ano ba yung niluluto mo? Ang tagal, mula pa kagad kahapon. Kasi na umaga, iniinit pa niya para sa ating lahat. Ganun na tayo kamahal. Uliin ang Panginoon. Hallelujah. Sinabunin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi katulad kay Paul doon, hallelujah, nung may tinatawag na mayroon siyang skeleton in the closet. Kasi ang istorya ni Paul, talagang nag-uusig yan ng mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. Sa atin, dati marami tayong mga itinatagong bagay sa Panginoon. Pero ngayon, lantad na tayo sa Panginoon. Ipaaalala naman ang mga nakaraan mo ng kaaway. Hallelujah. God will always be reminding you about the cross. Kalimutan mo na yan. Hallelujah. Yan ang nakaraan mo. Yes. Bayad na! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Oh, hallelujah! Sinabi pa ni Paul, hallelujah, do you think you are an apostle? Sabi ng kaaway sa kanya, do you think you are an apostle? China-challenge siya eh. At tinoton din siya. Alam mo yung mga tao na sinasabihan mo ng salita ng Panginoon, tulad sa akin minsan, sasabihin din niya ng kaaway, ano yung ginagawa mo? Nagbibigay ka ng card para hindi pupunta sa church yan. But I will go. I will keep on doing the same thing. You know? Nasa kanila na yun. Kasi ang salvation, hindi pilitan. Kasi kinakailangan ng personal commitment noong tao sa ating Panginoon. Huwag mo siyang pilitin. Kasi taniman mo lang siya ng salita. Salita ng Panginoon, parang isang buto na itinanim mo sa kanyang puso. Tutubo hanggang mag-germinate yan. Hanggang mag-grow sa kanya. Magugulat ka na lang, nasa church na yan. Diba? Katulad ni si Shelly. Diba? Nung unang nag-meet kami. Unang nag-meet, talk. Ayaw pa niyang magpabaptize. Pero one day, kumilos ang Spirit. One day, gumawa ang Spirit. Pero hindi namin siya pinilit. Diba? Spirit ang kumilos. Hallelujah. Then one day, tinanggap niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Ngayon tinanggap niya. Nandito na! Hallelujah! Kahit anong resistance. Hallelujah! Kahit anong resistance doon sa labas, powerful pa rin ang Panginoon. Narito siya. Kabutihan ng Panginoon. Kahit anong nakaraan niya, ipinapaalala ng kaaway. Pero nandito siya ngayon. Because she's a victor para sa atin. Hallelujah. Para sa Panginoon. She is victorious. Oh, hallelujah. Lord. Katulad ni Paul, sinabi ni Paul, nung sinusubok siya ng kaaway,
is a 4-letter word. Tandaan niyo to, pwede niyo rin sabihin to. Kung gusto niyo lumago at gusto niyo mag-mature sa inyong Christian attitude and Christian life, sabihin niyo to sa inyong sarili, katulad ng sinabi ni Paul, I must press on. Kanina rin may nagsabi behind the pulpit, anumang pagsubok ang inyong dinaraanan, sige lang, continue lang, hallelujah. Ano man ang nararanasan, kaya makikita mo yung sarili mo minsan nakaupo sa isang tabi at mararamdaman mo na lang, umiiyak na ako. Napakabuti ng Panginoon kasi yung luha na yun, tears of joy. Yes. Amen. Ngayon, yung Panginoon na ating pinaglilingkuran ay napakabuti. Amen. Imagine ninyo, hindi ko kaya ang mag-witness doon sa lansangan. Parang halos every 2 days, umaalis ako. Parang nagiging harvest field. Ang pinupuntahan ko is Central, kung saan ginaganap ang evangelism every Sunday. Ang dami! Ang daming tao. Kaya lang they have their own agendas and excuses. Pero when you planted the seed, you planted the Word of God in their hearts, nagawa mo na yung trabaho mo. Ang Panginoong Diyos na ang kikilos na nila. And when I gave the card, hallelujah, each one of them, nandoon na yung plano ng kaligtasan behind my card, my number and the address of this church. So if they want to come, kung i-guide sila ng Holy Spirit, Monday, magugulat na lang tayo. Kung mga pumapasok sa bubor. Hallelujah. Kaya huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manghinawa, hallelujah, sa pag-witness ninyo. Hallelujah. Every time the Wednesday group will go to Central Worldwide, ang dami talaga. Ang dami. They are all ready. Ako ang naging technique ko na ibinigay ng Spirit ng Panginoon, lalo na yung pag may nakaupo. Kasi ang i-expect nila, lalo na pag hawak ko ang Bible, mag-aabot ka ng sobre. First, sinasabi ko po, can I borrow your 5 minutes? Yun lang sinasabi ko. Can I borrow your 5 minutes? Tapos titingin sila sa akin, hawak ko ang Bible. Pag tumingin sila sa akin, I just want to share good news. Yun lang po ang sasabihin. And if they have doubts, sabihin, hindi po ako scammer. As a reality kasi lahat ngayon, mostly ng mga tao natatakot, lalo na yung paglalapitan, baka i-scamin lang sila, lulukohin sila, and everything. Kahit na siguro yung tao may hawak ng Bible, just to pretend. Pero once that they hear the Word of God, they are in the moment of silence. They are in the moment of reality. Na ang Panginoong Diyos pala ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at kailanman. Mula nung Panginoong Diyos pala ay pinatawad pala ako sa aking kasalanan. At sa 3 hakbang pala, pwede na akong makapasok sa langit. Nandoon sa kanilang mga mukha ang ganung mga sinasabing words. Kasi habang ipinapaliwanag ko, tinatanong ko sila, naiintindihan mo po ba ang aking ipinapaliwanag? How are you going to grow? Challenge yourself. Kasi sinabi ng Panginoon, talaga yung katulad ng sinabi ko kanina, Acts 1:8, when the Holy Spirit comes upon you, you will have power. Power to witness. Kahit saan ka dalhin ng Panginoon, magsasalita ka, mangangaral ka, magbibigay ka ng good news. Amen. Ang pinaka-the best thing, kahit nakaupo ka sa bus, tram or whatever, sabihin mo lang sa katabi mo, Jesus loves you. It's an effective communication starter. Amen. Kasi nang malaman nila, marinig nila, napakasarap na pakinggan na may uupo sa'yo, sasabihin sa'yo, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Use it. Hindi naman
use it to scam others, but use it. Kasi alam niyo po, there are so many things na ipinire-reveal ng Panginoon while I was doing this evangelism. Alam niyo po, pag pala naglalakad tayo sa kalsada, huwag lang natin tignan ang mga tao ng ganyan. Makikita ko lang kayo. Tapos lalampasan ko lang kayo. Ganito pala ang vision. Ganito yung revelation. One day darating ang Panginoon. Yung mga nilalampasan mong tao, mapupunta sa impyerno, papayag ka ba? Doon ako na-challenge. Kung gusto kong lumago as a Christian, my attitude should change. Iisipin ko na, hahayaan ko ba sila na may impyerno? Hahayaan ko ba sila na hindi nila alam ang salita ng Panginoon? Hahayaan ko ba sila na hindi nila alam ang planong kaligtasan ng Panginoon? Hahayaan ko ba sila na hindi nila alam ang good news? Hallelujah! Hahayaan ko ba na ako ay maligtas? Hallelujah! Paano kung one day if I meet God face to face? Pero ang sabihin sa akin ng Panginoon, naaalala mo nung naglalakad ka sa Central? Yung nakaharap ng mga tao na nakatingin sa'yo habang ikaw ay naglalakad, may hawak ka pang Bible nun Pero hindi mo sila na-share ng good news. Hindi mo sila na-witnessan. Hindi mo nasabi sa kanila yung plan of salvation. Paano kung doon ka husgahan? Tayo ay haharap sa ating Panginoon. Tayo ay once and for all darating doon sa tinatawag na final judgment. Yung bang ginagawa natin to grow as a mature Christian and to have a godly attitude instead of a worldly attitude. Ginagawa ba natin yun? We must always think na every time we're going down on our building, every time we're going to take our transportation, even to the church or wherever we're going, na yung mga katabi natin, lahat sila mapapahamak, lahat sila maiimpyerno. Kung ikaw lang ang mapalangit, kung mapunta ka man sa langit, sigurado ka na ba na makakapasok ka sa kaharian na pinangako ng ating Panginoong Diyos? Kung ang sinabi ko sa inyo ay uhuhusgahan ka dahil hindi ka nag-witness doon sa mga katabi mo, sa mga tao, hallelujah. Di ba nag-aral ka ng discipleship? Di ba meron kang Bible? Di ba tinuruan ka mag-witness, mag-evangelize? Pero hindi mo ginawa. Hallelujah. You are going to be judged according to your works in the final days. Pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. So you must. Do what you must. Ayun po tayo. Hallelujah. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Hallelujah. Try to think about that. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Our failures, our sin has been forgiven. Hallelujah. So we must press on to the next level of our worship, the next level of our Christian life. We must change the attitude. At makita sa atin yung Galatians chapter 5, 22 and 23, hallelujah, which is the fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Our attitude must change. Attitude change everything. We all have the potential to be spiritual giants. Hallelujah. But only few will seem to actually be a giant, an effective giant. Hallelujah. So be a giant na maging effective, na nagwiwin ng kaluluwa, hallelujah, katulad ng ginawa ng parable ng Panginoon, hallelujah. Nawawala ang isa, hallelujah. Out of 100, nawala ang isa. Binalikan niya para makumpleto ang 100, hallelujah. Ganun ang gawin natin, hallelujah. We all have the potential na inibinigay na sa atin ng Holy Spirit. So many of us don't have proper attitude. Para tayo lumago. We reach a certain
ba ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Kesa sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Hallelujah. Ginagawa mo ba ang lahat ng bagay to press on, to move forward into the next level of your Christianity? Are you striving to move forward? Kinalimutan mo na ba ang lahat ng bagay? Kayo ang narinig mo na. I challenge you right now. Nakalimutan mo na ang nakaraan. Hallelujah. Today is a new chapter of your life. Try to move forward. At sinabi ng Panginoon, ibibigay niya ang banal na Espiritu. Hallelujah. Ihanda mo ang sarili mo. Isurrender mo ang sarili mo. Hallelujah. At ibubuhos ng Panginoon sa mga oras na ito ang banal na Espiritu. Give up everything.